Albertine, no? Tutulog na ako nung kanina eh. Kaya lang habang nasa salita si Albert, nagigising ako eh. Good morning. Good morning. Sino yung mga ngayon pala ko na-meet? Ay, si Nanay. Mas okay, Nay. Nakita una yun. Ah, Nanay po. Ay, Nay. Isa po kayo. Ilan taon na po kayo? Ilan taon na po kayo? 85. Ay! Wow! Congratulations, Nay. Hindi lahat ang maabot sa ganyang edad. Tama. Kasi si Albert po, bata pa, binawasan. Kaya kayo, binaso kayo. Anyway, good morning po. Good morning. Ayan, naintindihan niyo ba yung pinagsusunod ni Albert? Yes. Sa iniso kasi siya. Si Dan ho, nagaling mo ba si Dan? Asan si Sir Dan? Sino ba Sir Dan? Yes. Sabi, no? Anyway, konting talk muna, no? So, mga first time, ako pala si Manny Pascual. Ayan. Noong una po, hindi rin ako naniniwala sa ganitong business. Diba? Siyempre, parang pangmayaman lang. Diba? Kaya lang baliw ko kasi talaga ako pagdating sa, alam mo yung pagtulong sa tao. Na-involve kasi ako sa networking way back 98. Nung nabaliw na po ako sa networking, alam mo pag nag-network ka kasi may iba yung perception mo sa buhay. Diba? Kumbaga, kasi pag binanata mo ng todo, kikita ka talaga ng gusto. Kaya lang, pag nagkaroon ka na ng involvement sa tao, ang tendency pag hinahataw mo na, naiiba na yung, ano mo, yung desire mo. Lalo na pag naging magkakaibigan tayo, di ba? Alam mo yung pagka tinutulong ko, siyempre, topic mo lagi, pangarap, topic mo lagi, paano natutupad yung gusto nila sa buhay. Then, siyempre, suddenly, yung mga taong nahihirapan, di ba? Kasi hindi naman talaga lahat kasing galing mo, o kaya sinlupit mo talaga. Kaya ang tendency, alam mo yung involvement mo sa tao, naiiba. That's the main reason ba't ako nag-set up ng sarili ko. Kasi kung doon lang sa career ko, Forever Living yung first company ko. Actually, pumuputok siya rito ngayon, di ba? Actually, isa ako sa mga unang nag-pioneer mag-market dito ng Forever. Kaya lang problema that time, US company kami, may kosher rating, ang daming approval. Hindi makapasok yung product namin dito. So, yun yung naging dilemma ko dati. Kaya sabi ko, ano kaya gagawin ko sa mga downline ko? Yun yung naging thinking ko dati. Kaya sabi ko, siguro mas maganda ako na lang mag-set up ng company. Para siguradong yung ibibigay ko sa mga tao ko, siguradong ma-attain namin, di ba? Kasi doon talaga kailangan malupit ka talaga, kailangan mabalasik ka ba? Pag hindi ka mabalasik, mahihirapan ka talaga. So, okay naman yung career ko doon kasi kasi nung hinato ko po yun, kumita po ko ng 17.6 million. Wow. Ay, grabe yan. Doon po ko yung maman actually. Kaya, may nagtatanong sa akin kung ni-network di ba totoo ba o hindi? Sabi ko, totoo siya kasi nangyari sa akin. Pabarkada ko yan sa Forever. Di ba, kami yung mga sikat doon. Kami yung mga iconic figure doon na pag nagtotoo kami, talagang yung crowd punong-puno. Yung cashier doon nag-aabang sa akin ng mga package pag ako speaker. Kasi ano talaga, medyo talented tayo ng konti sa pagtotoo, di ba? Kaya lang, siyempre, inisip mo yung mga tao na paano mo sila tutulungan. Ako kasi, sa totoo lang, nung nabaliw ako sa networking, sabi ko, ang ganda ng networking kasi, alam mo yun, pag kinausap mo yung mga tao, talagang yung mind niya matutwist mo talaga kasi bigla niya ma-realize na, pwede pala, may chance pa pala. Tama eh. Siguro, sino yung first time dito ngayon? Yung first time ba? Ayan. First time niyo pang mag-network, ma'am? First time? First time? Di ba? Kanina nagpe-present si Sir Dan, siguro kahit si Sir Dan pa lang na-excite na kayo, di ba? Yes. Huwag mong burahin. Ayan, mamaya. Meron akong tuturo parang hindi ako susulat. Hindi kasi ito, kasi si Sir Dan, bago lang dinag-network. Hindi niya rin na-expect na magiging ganyan siya. Si Albert, di ba? Would you believe that guy na putulong paa, putulong kamay, kamay. Imagine, di ba? Na-turn namin na maging ganito, na maging iconic figure ng company namin.
Diba? Meron pa ako isang downline na, kasi galing pa akong Baguio eh. Last 2 days ago, Baguio, then Manila, panagtok doon. Hindi ko alam yung top earner namin ng Baguio. He's an high school graduate. And he's one of our millionaires today. May kotse. Dating so kung sino taga Baguio dito, meron ko taga Baguio. Nagtatrabaho siya sa Baguio Country Club. Trabaho niya doon taga ng mga halaman. Maintenance siya doon ng mga halaman. Mahihayin tao. Kaya lang nung na-meet kami, nung nakita ko yung desire niya na gusto niyang magbago buhay, tinry namin. Hindi ko alam na yun yung profession niya na nung nag-talk nung nandun kami sa Baguio, siya ako sabi ko, parang hindi ka naman parang hindi ka naman high school graduate. Kasi every time pumunta kami sa Baguio, pag nagtutok, hindi naman tumatabi sa akin kasi nga may hiyahin siya. Then na-expose sa amin, ngayon ho, mga kaibigan, yung Millionaires Club namin. Diba? Travel qualifier din namin siya. Ano yung sabihin mga kaibigan? Yun yung nagbabother sa akin dati nung hindi ko pa own yung company. That's the reason why sabi ko, if I join again a networking company, I make it a point na isa ako sa may-ari para kontrolado ko yung pagpapatakbo. And definitely, sabi nga hindi ko naman talaga rin kaya lahatin pa din. Pero mas marami akong magagawa kasi yung may transform natin yung pagkatao ng isang tao to become a better person. Nakuha niyo po? Yes. Kaya sa totoo lang po nung nagputat namin itong Unified, hindi namin to sinimulan as networking talaga. Sinimulan namin to traditional talaga siya. Kaya pumapansin mo yung mga promotion namin, franchise or dealership, pumapansin mo yung global Pinay natin nun, talagang franchising kami. Then, ang ino-offer namin talaga sa mga corporate, di ba? Mga, ayun to, yung mga to, nagpo-provide ako ng services sa kanila eh. Si Western Union, sila Megaling, nagpo-provide ako ng services sa kanila. So, doon ko siya in-start kasi gusto ko, solid base yung foundation, sigurado tumatakbo yung platform. Bakit? Kasi, yun yung nakita ko eh. Mahirap kasi yung pagsalang o papawirin ko lang yung tao, hindi pa na tumatakbo yung business. So, ayun yung hindi ko gusto. Kasi, yung business ko po dapat build on trust. Naman niyo po, more than anything kasi, money will come. The moment yung tao nagtitiwala sa'yo, na totoo yung business na ino-offer mo. Naman niyo po. Yes. Kaya after some time, noong 2011, doon lumabas yung Unified. Actually, kinukulit ako ng mga friend ko. Kasi franchising business kami, tsaka service provider talaga kami. Kinukulit nila ako mag-networking. Actually, tago ako ng tago eh. Kasi ayaw nga muna mag-networking. Kasi, may pera naman ako, di ba? May business ako. Kailangan alam mo, pag nasa dugo mo na talaga yung network. Tama. Alam mo yung pagkakain nga ako ng mga anak, pag-ubusan, hindi na ako pupunta ng Ortigas kasi nandun yung mga networker eh, di ba? Pagtahin niya sabi ko, alam mo yung minsan nakita ko sila sa Quezon, pumasok kami ganyan, di ba? Nakita ko yung mga presyo, sabi ko, hindi masarap dito anak. Eh doon usually doon kami kumakain, di ba? Nagulat yung mga anak ko bigla, hindi na masarap. Di ba dati sabi masarap dito? Hindi na ngayon, alam mo, tayo dito. Lumalayo ko talaga ako kasi nga, umiiwas ako sa mga networker. Kasi nga po, alam mo yung pag na-meet mo naman yung mga friends mo para ka namang sinisilihan. Alam mo yun, di ba? Hanggang sa nag-inquire sila sa akin ng GPRS that time. So, siyempre, magbabayad yung mga tao, kailangan mamit ako, di ba? Pag-meet ko, sila yung mga na-meet ko, sabi, ikaw talaga may araw ganito. Sabi mo, hindi. Alam mo yun, yung mga ganong sitwasyon na hindi na ako makaiwas. Kasi, we pioneered the one-stop shop service in the Philippines. Tama. And that's one blessing na nangyari sa amin na hindi ko ina-expect na dahil maganda pala yung purpose ko nung nagsimula ako. Marami bang nangyari maganda sa buhay mo. Diba? Katulad po nito, hindi ko ina-expect ko. Actually, lahat yan. Hindi ko ina-expect. Kasi sino ba naman ako? Sino ba naman si Manny Pascual, diba? Alam mo naman sa corporate companies, diba? Sa corporate business, ang nagsasama lagi, Lucio, Tanya, Resigo, Kungwi, diba? Sa mga Posha Peter Streets, yung malalaki, pinapatay maliliit, diba? Kaya ang hirap. Kaya nung nakikipag-type ako sa kanila, talagang hindi pawis ang lumalabas mo, dugugo talaga. Alam mo yun, yurakan yung pagkatao mo, didiin ang kanila. Marami dyan logo na hindi nila sukat akalain nakatayo ako ngayon sa harapan. Na dati, alam mo yung meeting pa lang, dead pa na sila. Kaya lang ngayon, wala silang choice eh.
Kasi yung clamor ho ng Unified, ibang klase ho. Hindi ko rin expect na makakatin sa iba't ibang bansa dahil sa business na to. Kasi Philippines lang ako nag-situated, diba? Kaya nga, kung mapansin niyo yung business natin, yung system natin ng unang-unang setup, naka-peso lang siya. Kasi wala sa inuha ako na maging international market ako. Na-disappoint kasi talaga ako na nag-forever ako. Nung nag-market ako sa Qatar at sa UAE, hindi makapasok yung product. Top earner ako ng forever. Isa ako sa mga pinapadala sa ibang bansa illegally. Kami nagta-travel, di ba? Kami mga profit sharing, di ba? Kami mga milyon-milyon yung kinita. Tapos bigla ganun yung entrada sa amin. So nahirapan ako. Di ba sabi ko kung ako magaling, paano pa yung mga tao ko? Yun yung dahilan. Ako niyo po, kaya nung sinetat ko to, nakapeso lang talaga siya. Kasi Philippines lang yung iniisip kong market ko. Ako niyo po, unaware ako doon sa OFW, sa totoo lang. Unaware ako dito, sabi sila yung mga buhay na bayani. Mga buhay pa sila. Siyempre di ba pag bayani, alam mo mapatay na, di ba? Tapos may mga buhay na bayani na tinatawag. Eh, sa totoo lang po, nung unang lipad ko sa Singapore, doon ko nakita yung mga Pilipino. Sabi ko, grabe pala, pagdating ng linggo. Pag namamasyal kami doon sa Lucky Plaza, wala halos tao. Tapos pag linggo, hindi pa tapakan ng karayo yung tao. Tapos makita yung mga Pilipino nandun sa mga gilid-gilid. Sabi ko, kaya pala sila tinawag sa buhay na bayan. Kasi yung sakripisyo, yung pride na pinagpalit ng mga tao. Yung sitwasyon natin dito, alam niyo naman, di ba? Hindi naman tayo makapag-video na, di ba? Kasi ako nakapira rin ako dito doon sa Partition. Magdalawa kayo, party na. Katawa kayo dito. Pag umugat. Hindi may mga ganang sitwasyon. Kaya, imagine mo yung situation ng gano'n na sabi ko, mas lalo ko pala dapat pag-ibayuhin kasi marami pala akong dapat tulungan sa ibang bansa. Tama niyo po, kaya lumabas ako. After no Singapore, nagsimula na ako yan. Hong Kong, Taiwan, di ba? UAE. Sunod-sunod na po yung batulong bansa. Kung saan may Pilipino, pumupunta po ako. At sa Europe, ang dami po ako yung Unified po. Ang dami po natulungan ng mga OFW na kumikita po. Sa totoo lang, pag tinignan niyo yung Facebook ko, sundan yung Facebook ko doon. Mga comment doon, maiiyak ka. Kaya alam mo, minsan sabi na pa ko, hindi ba napapagod? Sabi ko, pagod na ako, siyempre. Kaya pag nakikita mo yung mga tao, tiwala sa'yo. Yung chance na nakita nila na possible pa pala. Naman yun, pwede pa pala na yung ordinary tao katulad natin. Magkaroon ng ganitong business na tulad ng mga. Totoo lang, pinagtawanan ako ng lahat ng malalaking industry. Pero ngayon, sila wala nakikipag-meeting sa akin. Hello sila. Maraming logo diyang bago actually. Hindi ko ba nasabihin. Kasi mga client na naman. Marami na pre-friend eh. Yung bago dyan, pulang-pula. Ano yun? Bayad. Bawal mo na sabihin. Nakipirma ko lang ang mga. Wow. Yung isa ko pwede na sabihin. Si Bayad Sen. Yes! Iba pa yung sa pula, iba pa yun. Yung buy center dati, tawag sa amin scam, manloloko, illegal, hindi namin FI accredited. Alam mo, lahat na lang ng paninira ginawa nila sa amin. Pero thankful kami sa kanila kasi Nakayak naman po si dahil sa ginawa nila sa amin, mas naging porsigido ang kailangan. Tama niyo po? Ngayon, di ba? Ilang beses kami nakipag-type sa kanila, ayaw nila. Minsan nag-email sila sa amin. Sabi niya, sir, nag-email si Vice Sen, sabi ko, wala yan, inaano ka lang yan. Ayaw kayo na mag-imanhid na kami, di ba? Sinatsaring ka lang, sinusurba ka lang yan. Charot. Charot ka, gano'n, di ba? Tapos, after a week, tumawag. Sir, tumawag sila. Naku, pinapower ka lang yan. Bumisita sa office namin. Ay, grabe. Di ba? Kasi nagtataka yung presidente nila. Kung saan siya pumunta, bakit daw may logo ng Unified, hindi nila parang. Alam mo yun, sila, sara outlet, tayo bukas ng bukas. Tama, power. Kasi hindi ba po
mabubuhay yung business ng bills payment. Tama. Hindi mabubuhay. Pumunta sa lugar nyo, wala kang makikitang outlet ng buying center. Tama, di ba? Tama. So, siyempre ako, ilang taon na ako sa ganitong business. Dami ko ng pinagdaan, nakita-kita ko yun. Kaya alam ko, hindi kikita. Ako niyo po, hindi pwedeng bills payment ka. Kasi ang komisyon lang dyan, 5 piso, 10 piso. Ang bayad ko sa renta, 30,000. Ako, renta, 5,000 internet. Tama. Diba? 80 rin binabayaran mo sa isang outlet. Yung maliit na outlet, 80,000 ang mabayaran mo doon. So, ilang outlet yung binusan ko. Kaya alam ko yung kitaan. Ako niyo po. Kaya sa totoo lang po, blessing yung nangyari katulad mo ngayon. Before, bago tayo pag-launching, sales rally sa December 7. Pinipilit kong, actually nakatapos na sila ng testing, final na. Nakalive. Sa version 3 ko ilalagay yun. Marathon sa pila na. Ano ba yun? Na bills payment. Lahat ng logo niya sa bayad sa bills payment, alam niyo ba? Hindi niyo kalating dito. Lahat ng logo sa bahay. Ang ban. Makarami mo pera. Ay, power. Walang galawan niyo, bawal galawin. Naka niyo po, automatic ban yan. Pati dyan, lahat dyan. Kung gano'ng karaming logo dyan, nandun yung pera ko. Kasi wala silang tiwala dahil hindi nila ako kilala. Tama. Tama? So I need to put one. Naka niyo po? Yes. Kasi yun, kailan nag-evolve na yung business ko. So kala nila, yun yung business ko. Pero hindi po, nag-evolve na po tayo. Dati, one-stop shop lang tayo, di ba? Remittance, deployment, loading, ticketing. Kung mapansin nyo ngayon, dami lumalabas, remittance lang, load lang, ticket lang. Mga nakakita lang po yung akala niya yung ginagawa. Pero hindi po. Ano ba yun? Nag-evolve na po tayo. Excited. Di ba kasi yung business natin mo ngayon, up na po tayo. Tama yun, hindi tayo just one-stop shop. Di ba? Sabi nga ni Grab, gusto daw ni Grab na maging anyday application or maging super app. Sabi rin ni Union Bank, kami magiging super app. Well, lahat naman pwede mangarap. Sabi nga, free naman yan. Kailan bago pa nila magawa ito, malayo na narating natin. Ano po? Imagine mo, banks. Hanggang ngayon, wala halos ito. Karamihan makikita mo lang doon, load bills. Load bills. Yan ang makita mo. Pero tayo, load bills, ticket, insurance. Ngayon, may health card yan. Diba? Naka-up na yung online store natin na naka-beta mode, pati staycation. Ano yung staycation? Yung staycation is like an Airbnb. Oh. So, once you have a unified app, E-R-N-B. you have an Airbnb account as if you are a merchant. Pag dealer ka namin, you are a merchant account. So, hindi ka ordinary user ng app. Tama niyo po? Tama. Then we have online store. Katulad this January, mapapansin niyo po ngayong January, no? Full blast po yung ano namin, na acquisition ng, yung acquisition team natin, full blast po yun. Bukod sa inyo, full blast yung acquisition namin ng mga hotels, di ba? Mga transient, yeah. Pa-event namin sunod-sunod, Boracay, sa Bohol, di ba? Sa Palawan. Kinoconnect na po namin yung mga merchants doon. Naka niyo po, by January makita niyo po, punong-puno po ng content yan. Okay? Yung sa staycation natin, makikita niyo yan. Kasi yung version 3, pwede nyo na i-download yun, no? Yung staycation, yung makita mo, may button dyan, dalawa kang makita ang button. Yung isa staycation, yung isa hotels. So, pag wala pa rito, pwede mo kunin dito. Ito, lahat ng hotels yan. All over the world. Wow. Yung naka-download ng app ng Grab. Yung naka-download ng app ng Grab. Grab sa Pinas, sir? Meron kayo? Opo. Tingnan niyo yung Grab. Meron ding hotels doon, pero hindi kanila. Naka-link lang sila kay Agoda, kay Booking.com. Yeah. So, hindi sila nag-develop ng platform. Yung sa atin kasi, kami nag-develop. Kung alam niyo yung Tribago na course, Tribago. yan yung hotels natin dyan sa loob Oh. ng Unified. Na, ikaw magbubook. Pag nagbuka Tribago, wala ka namang income eh. Meron ka lang rebates. Sa atin, solid discount yung nakukuha mo. Kung binigyan ako ng 15%, maybe makukuha mo 13, 12%. Kailangan may matira sa akin kahit kaunti. Huwag mo naman
naman kunin lahat. Kasi wala na akong pambayad ng server. Automatic. Tama. Alam niyo po? Alam mo nakakatawa bakit na isasagad namin yung income? Kasi wala naman akong kasosyo rito, kami lang. Hindi ko kailangan makipag-compete sa kanila. Sabi nila, sa insurance na lang, Sir Manny, bakit 80 lang? Bakit 80 pesos lang yung insurance mo? Samantalang sila pinaka-minimum na binibigay nila, 200 hanggang 150. Bakit? Eh wala naman akong investor eh, na mangungulit sa akin na lakihan natin yung tubo. Tama. Nakuha niyo po? Guys, alam niyo yung binibigay ko sa inyo ngayong business. Opportunity po yun. Tama eh. Alam mo sa totoo lang po, sa sitwasyon naman natin dito as OFW, lalo ko ngayon lumalakas yung Pilipinas, alam niyo na po saan kayo papunta. Yes. Uuwi ko tayo lahat. Tama eh. At ang malupit ko doon, hindi ka malulungkot pag umuwi. Bakit? Malakas po ang tourism natin. Ngayon, anong business dapat meron ka pag may tourism ka? Kinipas. Diba? Meron ka na agad hotel, may airlines ka na, may payment platform ka pa. Yes. Ito, tingnan mo yung business ng Unified. Airbnb. One big Ano yun, online? Business. Narinig ko kasi Diba? isang online. Grab, Sir, Uber, one big doon siya business. na ano. Tama? Lazada, one big business. Tama? Alipay, payment platform. Puro one big businesses. Meron po tayong staycation. Like Airbnb. Yung Grab, meron po tayong GoCab. Deployment po nito January din. Wow. Ang inuna namin dito, delivery, tapos susunod din yung angkas concept, tsaka yung food. Tama niyo po? So pag member ka nito, premium account ka. Pag yung premium account, 5 pesos lang po yung kita namin sa bawat booking mo. So may discount na yung user, malaki pa yung income ng driver. Tama niyo po? So talagang magagalit sila sa akin. Kasi 5 piso lang yung sa akin. Pakilang ba nila? Kasi mini-maintain ko lang naman yung platform. Tama niyo po? Kaya yung mga gumagaya sa akin, nagkakanda tayo pa lang sila ngayon sa loob. Diba? Sa ticket, baby, at Nangangapasan sa siya. bills. Yan ang madali. Yung airlines, magtatay sila ng sagot dyan. Alam niyo bakit? Kasi kailangan nila munang pumasa sa exam sa IATA. At yung exam sa IATA, 6 months po ang pag-aaral mo. At mag-i-exam ka sa Singapore. At magbabad ka ng 10 million. Kaya kung ordinary networking company yan na gumagaya sa atin, kaya hindi sila makapagbigay ng residual income. Alam bakit? Kasi hindi mo nila sariling platform. May platform lang sila. Yung platform natin po, atin po niya. Yes. Kaya, ito lahat na tunay ko. Diba? Meron din po tayong online store. Ito po yung marketplace natin. Makikita niyo po yan sa B3. Yung pag-login niyo sa B3, ang gagawin niyo na po, yung login niyo ng version 1. So, hindi ko na kayo pinahirapan. Naggulo-gulo sila nung login natin dito. So, pinasimplify ko na po yun. Yung login mo ng version 1, yun ang login mo ng version 3. So, para di na po kayo malito. Kaya lang magbabalidate lang ng other IDs yun. Pero, same username and password pwede mo gawin. Tama niyo po? So, one. Then, ano ba itong binanggit ko sa huli? Lazada, ito na yun, no? Tapos, ang huli na yun, ito, staycation, GoCab, online store. Payment platform mo natin, ito po yung eCash Pay Asia, tsaka Unified, sabay po ito. Pag may nag-alok po sa inyo ng remittance, sasabihin nila, hindi, may remittance din kami. Diba? Tingnan niyo po ito sa BSP natin. I-type niyo lang po, Bangko Sentral ng Pilipinas, / o kahit walang / space, EMI. Ibig sabihin ng EMI, Electronic Money Issuer. So makikita mo doon lahat na accredited na remittance company sa buong Pilipinas. Tama niyo po? Ang makikita niyo doon lahat ng company ko. Global Pinoy, makikita mo doon. Unified, makikita mo doon. eCash Pay Asia, makikita mo po doon. Tama niyo po? So, sige doon pa lang, malalaman mo kung legitimate yung business. Ngayon, ba't ko ginawang ganito?
Tandaan niyo mga kaibigan, bawat business na ito malalaki yan. Ang kitaan lang ho dito, alam mo sa totoo lang po, ads lang po. Ang dulo nito, ads na lang kikitain ko sa inyo, tsaka yung small service fee na. The rest of the income, mababag sa inyo. Ang kailangan nyo lang po, pag-aralan, patakbuhin itong business na ito. Tama. Tandaan niyo po, ang trend mo ngayon, e-commerce na. Ang trend mo ngayon, internet business. Yes. So, huwag mo kayo magpapaiwan. Kasi, pag nagpaiwan mo kayo, sayang. Diba? Sabi ng iba, Sir Manny, hindi pa ako sanay sa internet eh. Please, kailangan mo na. Yes. Kasi ang tulong business mo, online. Tama niyo po? Hindi mo kailangan napakatalentado mong tao or napakalupit mong tao para matutunan to. Ang importante lang po, gusto mo. Tama niyo po? Hindi ko alam kung may lalabas na unified pa for the next 5 years. Tama niyo po? Hindi ko alam kung may lalabas na katulad kong mag-isip na para sa mga tao. Kaibigan, yung opportunity nasa harapan mo. Tama eh. Kayo ho mag-decide kung gagawin nyo o hindi. Doon sa mga members, lalo nyo mong pag-aralan. Kasi kahit alin po dito tutukan mo, siguradong may pera ka. Ticketing, hotels, insurance, pwede. Bahala ka, kalilunahin mo. Kasi importante, unti-unti mong master eh. Tama nyo po, kasi pag na-master nyo to, kikita ko talaga kayo ng pera dito. Marami na pong umuwi ng Pilipino eh, ito lang ginagawa. Marami na po na nag-retire na, dumaretso na, nag-unify na. Yung iba galing dito. Diba? Si Marby Asunto, si Ma'am Nancy. Diba? Marami na po na, ito na lang ang ginagawa ngayon. Diba? Yung asawa ni Sir Dan, ito ginagawa nila, silang dalawang mag-asawa. Si Ma'am, mag-asawa rin kayo, diba? Ay, hindi siya asawa mo, siyempre. so, ano po, marami na pong gumagawa. Diba? Ngayon, paano mo i-operate yan? Tinutulong rin namin libre. Yes. Tama niyo po? Ang una-unang sinetup ko dito para hindi ko kayo problema, yung call center. So, doon pa lang makikita niya na may infrastructure tayo. Kasi this kind of business, kailangan po ng call center. Na kung saan, kahit hindi mo kumakausap, meron kang i-chat-chat na 24/7, may sasagot sa'yo. Pag may concern ka, pag may tanong ka. So, yun po yung business natin. Kaya yung kagaya sa amin, yung call center pa lang po magtatayo ng sagot sa gastos yun. Milyon po unang para may tayo yun. So, ba't ko ginawang traditional muna? Para ma-set up ko muna yung infrastructure. Para pag kinalat natin, hindi mo problema yung users. Kung tatanungin niyo po yung user namin noong 2011, 2012, 2013, lahat po yun umiiyak. Kaya hindi kami nakamassive nun. Why? Kasi sineset up ko pa. Kaya lang ho ngayon politiko. Marami na ho kami kliyente malaking kumpanya. Halos karamihan ang po sa Pilipinas. Kliyente natin, mga rural banks, kliyente ko natin. Hindi ko lang kliyente, syempre malalaki. Bakit? Mayayabang yun eh. Pero okay lang yun, at least kilala na nila ako. Ako niyo po, yung credit to bank natin, pag-click mo ngayon, 24/7 yun, round the clock. Pwede nang makuha ng kapatid mo. Ay! Ako niyo po. So, parang as if ikaw si Buana Lubinia. As if ikaw si Buy Center. Pag may unified ka. Tama. Yes. Ganun siya kaganda. Kaya lang siyempre, aaralin mo po. Tama. Tandaan niyo po, malupit po itong business na to. Sobra yung blessing na binigay sa amin. Kaya nga, kung isipin ko, pwede namang iset up ko sarili. So, ito, totoo lang, ito, honest to goodness. Maraming times na natetempt na ako na i-leader na lang ko yung unified. Totoo ha? Maraming beses kasi pag nilibre ko tapos maraming magda-download. Ano talaga? Oo. Kaya lang hindi ko po pwede. Bakit po? Kasi may mga members ako nagpayaman sa akin na kailangan kasama sila sa concept ko. Pag walang yana po ako, libre na to. Imagine mo, pag walang yana ako, libre. Pag mabait ako, may bayad. Baliktad, ano? Pag gano'n, Sir Manny, maging walang yana na lang para libre. Kaya lang po, hindi ko pwede. Meron po kalaban ako, hindi ko na babagay kalaban siyempre. Meron gumayos sa akin dito. Fintech company from Singapore. Nag-operate sa Pilipinas. Binili siya ng Thailand company ng 3.9 billion. Ang kliyente mo nila hindi active. Parang, yung binili lang, di ba may namibili ng users? Binili lang ho yung users nila. Imagine yung worth ng company ko. Hindi ko imagine. Marami kong gustong gawin yung shares ng company ko sa akin. Pero hindi ako nagkamit.
Kasi mababago yung concept. Tama. Kasi siyempre didiktahan na nila ako. Mm. O ito dapat ang profit natin dyan, ito income. Eh gusto ko lang piso eh, bakit ba? Gusto ko lang piso lang eh. Diba? Kasi hindi naman kailangan ng maraming pera sa akin kasi meron naman ako. May businesses na so ako. Sabi ko nga sa anak ko pa, nag-iikot ako doon sa Purdue. Sa aming area lang. Kasi marami na ako nabiling property doon eh. Susunod, bibili ko lahat doon eh. Basta doon sa iniikutan, basta gusto ko doon sa iniikutan ko, nakikita ko doon amin. Kaya pag iniikot ko yung anak ko, sabi ko, alam mo anak, sabi ko, kailangan ng ganyan kasi ito pala napundar ko dito, hindi nyo kaya ubusin ng atin. So, doon sa apartment namin doon, sa mga property yung pinaparentahan doon, kung mga 3 milyon may collection ako. Ano na ubusin, dahil wala ka na ako. Teka, pwede mo kasama ng iba. Naka-live po. Wala akong bonus. Papampo na lang ako. Napakatipid ko ang tao. Hindi ako masyadong mag-alala. Wala ako ganong bisyo. Ang bisyo ko ay tumugtog. Tumulong. Kaya nasa inspire ko kasi pag nakita yung mga tao. Lalo dito pag pinag-uusapan UAE, sabi ko, ano ba yan? Ano ba sitwasyon dyan? Ba't yan dyan? Diba? Pinawalan niya yung mga Pilipino. Diba po? Marami ako na-meet na heartbreaking ko talaga yung story. You committed for 5 years, then suddenly, parang hangin ka lang hinipan, get out. Parang ginanong ka lang, wala ka na. Diba? Hindi nilang binibigang value how Pilipino na magtrabaho sa kumpanya nila. Nakaw niyo po, and siguro, yun ang saddest part ng pagiging OFW. Pero one good thing, buhay ka pa. And you know what's your worth and your value. This time around, you need to protect yourself. You need to protect your interests. Nakaw niyo po, kung meron namang business na hindi kailangan mag full time ka para magsimula ka mag-business, why now? Why not now na bigyan mo ng chance sa sarili mo? Hindi ko sinabing tutukan mo. Hindi ko sinabing i-full time mo agad. Ang sinasabi ko, may avenue, may chance na yung ordinary kang katulad mo, eh pwede mag-negosyo habang nandito ka. Naman niyo po. Yes. Kaibigan, tandaan nyo, kami yung pinaka-unique na networking company. Diba? Tama. Lumabas po yung R, siguro alam niyo, Mm. yung networking R dito. So nagdadali sila. Tama. Yung A, di ba? Analyze ka na. Parang pangalan ko yun sa Pangalan yan. RA. O, ano kasi na yan? Tapos merong pumasok na yung J. May E pa. Di ba? Mawawala rin yung mga yun. Kasi alam ko na yung partner nila. Lahat ng halos na tinatay ng kumpanya sa Pilipinas, bago ko sinet up to, hindi ako yung presidente, part owner ako ng company, may mga offer ko ako. Ulitin ko po, nung tinigilan ko po yung forever, isa lang po ang goal ko, pag nag-networking ulit ako, dapat kontrolan. At inisip ko po, dapat yung produktong i-offer ko sa tao. Wala sa mga. Diba? Pag binigay ko sa kanya, kahit siya yung kauli-huli ang sumali, hindi siya magagaling sa akin. Matutuwa pa rin siya sa akin. Tama. Kasi yung business na bibigay ko, lifetime niyang magagamit. Yes. Kasi yung mga yun, kaibigan ko po kasi sila. Diba? Yung R, ano, A, tapos F. Diba? Yung may pumalit sa R, yung G. Diba? Ano po? Ay, meron pala, hindi. N pala muna, N. World. Lahat po yun, part owner ako dun. Ipa-design. Pati yung U. You. Universal Lobby. Daming thing. Kaya po ako alungkot. Nung lumaki sila, kasi talaga namang lalaki din magagaling talaga. Kaya lang, ano na po, batak na po ako sa networking. Nakita ko na po yung rise and fall ng supplement. Diba? Lalo na po nung lumabas yung mga generics pharmacy. Diba? Diba? Nawan niyo po? Na ina-accredit na po yung mga supplement products na pag nag-bend sila ng produkto, lampas hanggang langit ang presyo. Diba? Nawan niyo po, presyo nito 750 sa kanila, minsan 1.5.
natin, pinapresyo ko po katulad ng presyo ng generic. As much as possible, most of our products, pinaparehas ko po yan sa presyo ng generic pharmacy. Why po? Kasi gusto ko sa akin ito kayo bibili. Kahit ang kita ko, maliit lang. Nako niyo po, mas importante, may discount ka. Di ba? Bakit po? Kasi katulad po yan ang online store natin. Yung mga products natin, makikita niyo po ito sa mga malalaking drugstore sa Pilipinas. January din po yung deployment namin ng distribution. So, halimbawa, itong vitamin C. Pagka hindi ka member, bili mo nito, 750. Pag pumunta ka din sa mga drugstore, 750. Pero pag member ka, di ba, less 30% ka. So, sigurado sa inyo pa rin bibili yung mga tao, yung mga minarket ko. Tuwa sila kasi yung brand mo nasa malalaking store, pero dahil ikaw ay dealer ng Unified, sa'yo pa rin siya bibili. Tama po? Katulad po nitong Garcinia, we are the lowest price when it comes to Garcinia in the world. Kasi lahat ng kalaban natin, 900. Yung ganitong mismo. 900, 1,000. Ngayon, sa atin, 450 lang. Diba? Saan ka bibili? Sa mura. Sa mura. Mura na. Masarap pa. Kasi kinakainin namin ni Albert, mura na, marumi pa. Sabi mo, Teresa, saan daw yun? Tuturo ko sa inyo. Yung nga po kumakain ka, nakita ko nila lang mubot. Nakagawa. Pag-aralan niyo po yung list. Ako nagsabi sa inyo, promise, yung Unified po, magiging $1 billion company. Tama. Yes! Wala na po ako, boy. Kaya lalo sinasabi sa talk ko, huwag niyong tayaan yung yaman ko. Ang tayaan niyo po, yung idea na binibigay ko sa inyo. Kasi as if part owner ka dito. Kasi lahat ng mga market mo, di ba? Kaya meron akong binigay yung residual income. Ito po yung binigay sa inyo yung residual income. Ito ba yun? Ano po yung 3750? Residual income. Kami lang po meron ganito. Kami lang yung residual income na walang quota. Tama. Walang maintenance. Sa buong mundo na networking. Kami lang. Bakit po? Dito po, later pag malaki ng grupo mo, hindi ka na nagpo-pondo, remit ka na lang ng remit. Yes. Hindi ka na nagpo-pondo, libre na yung load mo. Dahil dito. Tama. Ganun po katindi itong concept na to. Pinag-isipan ko mabuti to. Gusto ko po lahat ng gagamit ito. Wala na po ako. Nagpapasalamat pa. Kasi po yung networking po, nagbigay sa akin ng opportunity para maging ganito yung buhay ko. Kaya, thankful po ako sa networking. Kaya this time around, change ko lang po yung concept ng networking para yung mga taong tataya, yung benefits at yung blessing, Hindi marunong. matanggap ko talaga. Kasi, pag nag-network ka po, yung chase natin yung personality mo to become a better person. Doon pa lang po, tumama ka na. Tama. Pero this time around, tingin natin ng financial concept na kung saan yung talent niya may convert natin into financial. Saka niyo po. Kaya po yan din yun. Diba? Basta tandaan niyo po, yung opportunity pag dumadaan sa atin. Sabi nga maganda man o napakaganda. O minsan medyo pangit ang kondo. Kung ano man daw ang dumadaan, ang lagi mo lang gagawin is scrutinize mo lang. Titignan mo lang daw. Kasi minsan kaya daw siya dumaan sa'yo. Tapos matagal mo lang hinahanap. O nag-request ka ng opportunity. Kaya lang bawat daan kasi sa inyo, kailangan mo observe. Nakon po. Kasi pag lumampas siya, baka hindi na ulit bumalik sa'yo. Nakon po. Parang sa akin po, di ba? Nung first time ko pong nag-network, nung 97 po, 1997, in-invite ako. Ayoko. Kasi tambay nag-invite sa akin. Accountant po ako by profession. Diba? In-invite ako sa ganitong business. Ayoko kasi tambay nga siya. Diba? Tapos friend ko pa, alam kong bulak-bulero. Diba? Check niya 600 pesos. Power na power, yayaman daw kami. Diba? Sabi ko, gago. Kaya nang bumalik sa akin, 88,000 ang check-in. Di kotse, eko yun, tambay. Ako accountant,
14,000. This lister, malupit. Tinuturuan pa yung teacher. Ito hindi makapasa ng business na. Ako 14,000, na 80,000. Para mas masarap ang maging bobo. Diba? Kasi pag sobrang galing, matalino pa kay Confucius. Hindi pa niya alam. Alam na niya. Ay! Ganun po, galing ang tao. Naman niyo po. Pag po tayong ganun, kasi lalabas po yung opportunity. Buti na lang bumalik sa akin after 1 year. Nung bumalik po, siya pa rin yung upline ko. Totoo lang. Alam mo kung hindi siya upline ko, baka wala pa rin ako sa network. Kasi parang sinasampal-sampal ho ako eh. Totoo. Kasi siya lang yung kaya magsalita sa harapan ko. After ko mag-forever, walang makarecruit sa akin. Kahit ngayon, kahit pino-opera na akong milyon. Bakit? Mayabang nga ako eh. Kasi mas magaling ako sa kanila. Alam mo mas magaling ako sa kanila. Kasi kahit toothpick, kaya ko ibenta. Ganun ako kalupit. Kaya lang, iba na yung gusto ko. Hindi lang pera. Gusto ko yung totoong tulong sa tao. Tama. Kasi binigay sa akin ng network. Yung ganitong katitilo. Tama niyo po. Kaya, kung nasan may upline ko, hindi mo magkasama, thankful ako sa kanya. Kasi siya talaga nag-open ng mga sa network. Yung mga anak ko, binibreed ko lang ngayon pa lang. Kaya saan ka pumunta? Minsan pag umaga nga, pati yaya ko nakikidaldal eh. O, ready na, here is pastor. Pati yaya ko nakikidi-OT. Kasi ano talaga, nag-learn ako. Kasi gusto ko mabalik ako ng tao. Kasi pag nagsiself-rally nga kami, kasama namin sila. Sinasabi ko, anak, lahat yan. Yan ang nagpayaman sa atin. Kung ano nabibili nyo lahat ng gamit. Sila na yung niya. Kaya dapat yung puso mo sa tao. Ano? Kung may pera kami, kaya lang gusto ko yung anak ko. Maramdaman nila na yung pagpapasalamat sa mga tao. Bihira po yung katulad ko. Friends. Kung babaliwin ko lang kayo, matindi ako mamali. Pero hindi ko ginagawa sa inyo yan. Gusto ko sa inyo yan. Kasi mas matindi ko yun sa pambabaliwin ko sa inyo. Gusto ko po ma-realize yun. Yung buhay natin, hindi lang kakaganda. Diba lalo na ho, kung lampas ka ng 40. Nung 20 ka, nag-rocket ship yung pangarap mo. Nung 20 ka, parang nagsasubmarine na siya. Tama? Kala mo nandito na yung pangarap mo, yung pa rin pera na puntahan mo. Tama mali? Ay. Nakalimutan niyo po kasi ito. Masyado po kayong yung taong yung mayaman po. Yung enjoyment minsan sa dulo, hindi pa nag-enjoy. Nadaanan lang niya. Pero hindi pa niya nag-enjoy. Pero yung nag-enjoy, sa dulo puro problema. Ang tanong, doon sa kabatch ko, ano plano mo? Kailan ka magbabago? Kailan ka magsisave? Alam ko sagot mo. Pres, paano makakapag-save? Eh, kulang. Alam sa alam mayaman? Lalo ka mag-save kasi kulang. Ano pang safe? Kaya, paano magsisave kulang? Alam mo, buwasan pa natin ng 100 dirhams monthly yung sweldo mo. Mabubuhay ka hindi. 200 dirhams. Buwasan natin. Mabubuhay hindi. Buhay. May kaibigan kami dito, ang sweldo niya dati ay parang mga, magkano 300,000? Mga 18,000? 18,000 dirhams. Ha? 20. 20, no? 20 something. Biglang tinawag ng HR, kala niya bonus. Pinakamagaling na nurse sa company niya. Pinatawag 8,000. Take it or leave it. Bawas sa utang. Sanay sa ganun malaki utang. Paano ka mabubuhay? Di ba magpapakamatay ka? Buti na lang po nag-unify dyan. Tama. Yung emotions, emotion niya, na-motivate na namin siya na kaya niya. Ngayon po, nagsusurvive na siya. Nung yung kita niya 20,000, wala siya na-save. Bakit
yung 8,000. Marami siya. Kaya po. So, hindi yung problema yung tapos. Ang problema po, yung spending. So, babawasan nyo po. Ano yung babawasan nyo? Starbucks. Malaking factor siya. Diba? Cellphone. Diba? Lalo si iPhone, ang galing mag-demo. Papapili ka natin na. Tama mali. Tama. Wag ko kayo matem. Kontrolin niyo po yung spending. Kasi yung spending, yung combo. Tama niyo po. Pag nag-unify po kayo, may account ka dyan. Mas patindi pa sa bangko. Promise. Ito gagawin nyo. May account ka na na unified. Hold over siya kahit 5,000 lang. Para bibigyan ka pa, 2,500 na lang. Pero sa phone mo siya, para makapag-transact ka. Tapos, every time may transaction po to. Every time may transaction ka. Ba, may nagpa-ticket sa'yo, kumita ka ng 500. Ibalik mo ulit. Ba, pera mo 2,500 plus 500, magiging 3,000 siya. May nagpa-load sa'yo, kumita ka ng 2 dirhams. Ibalik mo yung kapital, pati yung mo 2 dirhams. Ganun gawin mo, magugulat ka, mas malaki pa ito sa savings mo. Oo. Di ba ito, ganun ginagawa mo? Pag-transact ka. Marami po, ganito ginawa. Kaya pag nila, meron silang pondo sa business. Di ba? Sinimulan mo lang, nagpondo ka ng kaunti, lahat ng transaction mo, inipon mo. Eh paano kung nagkaroon ka na ng network? Paano kung nagkaroon ka na ng network? Nag-recruit ka pa isa-isa. Hanggang hindi ka talaga talented. Pero nakakalit. Kasi pagka may unify ka po, mamaya po yung bago, mag-post ko kayo dito. Oh. Pumost ka lang. Sabihin mo, may new business. Tapos may ka lang. Okay naman yung turo. Totoo. Sino dito nakita yung unified Facebook lang? Kami. Tingnan niyo isa dito. Kaya marami. Tama ba ma'am? Post ko lang to. Magugulat yung pamilya mo sa'yo mo. Sayang yung account ko na. Then post mo to mamaya, di ba ganyan ka? Sayang yung account ko na. Tapos lagyan mo na word ganito. Hindi ko Grabe alam. ang blessing ni God. Next week, operational na ang travel and tours business ko with remittance. Ay, grabe, no? Alam mo kung ano magkukument, kumain na takaman mo. Para daw yung sabihin. Ito sa ito. Bayad na, may nag-offer na, big time na, mayaman na. Pulis sila. Tapay utang. Ito sagot mo doon. Ito reply. Uy, Mari, grabe ka. Siyempre, uy. Kaya mo utang mo sa akin. Di ba? Ay, Mari, buti na lang sinabi mo yan. Actually, ito isa sa mga dahilan ba't ako nandito sa'yo. Kasi pinundan ko tayo ng business. Okay na mo, bayaran. Sige, magkita tayo. Pwede may recruit ka na. Pwede Tama ba? mali. Siyempre, dadali ko rito. Pag-present ang makitan o kaya kay Albert. Diba? Tama? Siyempre, mababaliw. Hindi magjo-joy. Ay, tama yun dyan. Tama? Kasi yung mga ibang friend mo naman, ganito comment, wow, girl, gusto ko nandun yung business. Huwag ka mag-reply kasi hindi mo alam mag-reply. Ang reply mo, sige Mare, papakilala kita doon sa franchisor dito sa UAE para pareho na tayo ng business. Ito mo pareho na tayo ng business. Wala naman nakalagay na network mo. Kaya yung papapresenta, kay Albert. Kasi ikaw bago ka. Wala ka namang paliwanag. Di ba? Baka magkamali ka, sobrang excited mo. Ay, oh, ganda nito, girl. Networking to. Wala ka nga ako. Gawin na malabo. So, may sistema na po kami pa paano gagawin ko. Sunod na lang po kayo. Nakanya. Basta tandaan niyo po, bawal mong matalino ng katulad ko. Dapat bobo ka. Sino dito matalino, taas kamay? Nagas niya po? Kaya, doon sila nagtatransact ka pa isa-isa, doon sila sa board mo lang, doon kasama mo sa plan.
loading pa lang kikita ka na. Yung magpapalimit, hindi na pipila yung sa'yo na. Ang malapit yan pagka magkasama kayo, kahit gabi yung magpapalimit yan sa'yo. Tama May palimit ka na. So hindi na siya lumalabas. So pwede ka mag-service fee sa kanya kasi yung pamamakain niya palabas, saan ka magpunta? Tama niyo po, load. Siyempre, bili na rin ng ticket niya, malalaman niya ibang services. So, nandun ka lang sa bahay, i-revenue ka pa unti-unti. So, kaysa ilagay mo sa bangko yung 5,000, dito mo ilagay, pati tubo yung talis, babalik mo lagi. Lalaki yan. Tapos pag nakapag-networking ka pa, di ba may 1,000 ka? Pag nag-transact to, di ba may residual income ka? Yes. Additional pa yun dito. Tama eh. So, dapat nakikita mo yung ganung avenue na kahit hindi mabilis yung paglaki ng network mo, pero yung gamit ng services, unti-unti, nagiging entrepreneurial mindset ka na. Kasi this time around, the business mo to, pati binili mo ng ticket, binili mo ng load, babayaran mo sarili mo. Kasi hindi ka naman nag-unify, di ba magbabayad ka rin? Tama. Di yung pagbili mo, bayad ka din, pati tubo, ilagay mo din dyan. Tama. Ganyan po ang tamang pag-handle ng tindahan. Kaya kung dati hindi ka nagsisave, matututo ka na. Kasi gusto mo palakihin yung kapital mo. Tama niyo po? Yes. So, ganyan po siya. Paano po kung naka-recruit na to? Sa kabila, dalawa na. Di ba may 1,000 ka tsaka 1,500? Kahit pa isa-isa po yan, no? Pwede ka mag-1,500. Pa isa-isa, 1,500. Pa isa-isa, 1,500. Na pwede dumagdag po doon. Kaya kahit hindi ka ganun ka-hurry na humataw ng gusto. Diba? Pero kung same addict ka namin, di sumabay ka sa amin. Diba? Pero ano ba, siyempre, nagmamangkol ka pa, diba? Hindi mo muna kung paano gagawin. Pwede mo gawin. Nakita niyo po? Yes. Malinaw malabo. Malinaw. So, business-minded ka lang. Hindi ka nang empleyado. Malakas na ang loob mong sumagot sa boss mo. Kasi alam mo mayroon ka na. Yes. Tama mali. Tama. Guys, ibalik mo yung respeto mo sa sarili mo. Sir na. Yes. Malaki pong tulong yung uniform. Pag-aralan mo lang po. Basta tandaan niyo wala akong madali. Lahat mo talaga mahirap. Lalo't magne-negosyo ka, mahirap. Minsan pa nga kung sino ka close mo, sila pang ayaw mag-transact sa'yo. Ako, kaya dito mo makikilala yung totoo mong kaibigan. Tama eh. Sa akin po. Mas masarap kliyente, yung hindi mo kakilala. Tama. Ako, pero kung mag-alala, maiinggit sila. Nakanya po. Ingit lang. Marami na po kami natulungan. Marami kami sa sa bahay na kumikita. 10,000, 20,000. Mga nanay ito ha, na hindi makalabas sa bahay. Ganun po kaganda itong business. Pati yung products ordering namin dito, kahit hindi ka lumabas. Doon sa online, pwede kang order. Ba sa Pilipinas, may mga order ka? Kami na nag-deliver. Tama May eh. delivery po tayo sa system natin. Kaya ikaw click ka lang na click. Yan, pag click mo, wala kang mag-click, baka wala kang internet. Tama. Wala nang ikat. Wala nang fund. Wala ka lang pa. Di ba okay? Hindi ganun. Oo ba? Pagkala naman ako. Pag-aralan niyo mabuti maganda. Promise na kami. This is one time, lifetime investment. Wala pala internet. Lahat po ng dinadagdag ko ng business, hindi ko kayo magdadagdag ng bahay. Tama. Ako pondo ng pondo, ako bahay ng bahay sa IT. Basta ka ito, click ka lang ng click. At meron ho tayong bagong, may bonus pa ako sa inyo dito. Wow! Kahit na hindi ka pa nagtatransact. Tama. Oh, Gifts. baka next week ko ma-up na ulit yun yung reward. Sinayos na namin yung rewards. Ay, wow! Magkakaroon ka na yung business sa araw. Tama. Pag ka mag-network, babalik yung case email mo. Parang napakatabad mo talaga yun. Ganun talaga. Hindi mo lahat yung binibigay. Monthly quota. Sabi kasi yung kumikita ko sa ads, diba? So, ibigay sa inyo yun. Para may pan-load ka, kikita ko sa load. Sige, ito. Aralin niyo po paano kung meron ka 5 account, 3 account. Kailangan. I-click mo lang siya lagi. Nakakon niyo po? Yes. Yes. Sabi lang po yung ganun. Wala
po yung Nakuha niyo na ba yun? Nakuha na po yung lima. Ha? Nakuha ko na po. Nakuha ko na. 25. Oo. Kasi 5 accounts, so 5 po yun every account. Ginawa namin rewards na siya. Rewards na kinabukasan mo yung kasi yung presyo pala ng ads, iba-iba pala may piso, may 0.88, Okay. nalulit ko yung 200,000 ng isang araw. Kaya pala ng 0.90, Kasi sobrang 0.90. excited ko. Puro piso yun eh. Papalaka po siya ng rewards. So, click ka ng click na lang. Tapos kung ano yung contribution na nagawa mo, ibibigay sa iyo. Ah, rewards na lang. Imagine mo, diba? May email Dapat na akin lang reward. yun eh. Pero, share ko sa inyo. Para tayo mag-benefit. Yes! Mga members natin dito, kaya naman mabuti kasi may pera siya eh. Wala ka naman mapupulot na 5 piso sa kanyo. Tama. Ito, pag-aralan nyo mabuti ito. Basta kahit hindi ka ganun kalakas, basta dapat may account ka ng Udifine. Di ba? Para pag meron ka ng page na ticketing ka, siyempre yung mga friends mo magtatanong talaga sa'yo, kahit pa isa-isa. Don't be in a hurry to become big like Albert Dumisan. Because wala namang sumali rito pag sali, 1,000 agad ang tao. Wala namang. Tama. Pero yung mga tao kasi na nagpapabook sa'yo ng ticket, nag-renew, nag-load, lahat siya nag-build up po yung tinatawag na trust. At pag nag-build up yung trust, kaya nakita nila travel agency ka na, mag-a-avail din yung data phone. Nakakaw mo? Kaya yung huwag masyadong doon sa pagmamadali, baka doon ka kasi nasa-shock. Nakakaw mo? Yung ganun po, bubababad ka kasi sa training talaga sa sabay. Pero kung di ka naman katulad namin pati, hindi mo muna. Pero halimbawa, agresibo ka katulad namin, di sabayan mo kami. Nakakaw mo po. Pero doon, halimbawa, naghahanap ka pa lang ng extra, pwede mo gawin mo. Yung sinasabi. Malinaw po, malabo. Malinaw. Kaya kasi ako, nung napag-iwanan na ako kasi, iba na yung gigil ko talaga eh. Alam mo yung upline yun, then tapo natin sa Unified, si Ma'am Chimila Buen. Ang pinita niya po, 30 million na po. 30 million. 5 years pa lang siya sa iyo. Grabe. Wala pa yung asawa niya, 7 million. Wala pa yung sa nanay niya, 3 million. Chimila Buen. Si Marby Asunto, yung nanay, yung apply ni Ma'am Nancy Minyosa, 18 million na po ang kumita, yung dati manikirista dito sa Dubai. Diba? 5 years pa lang po sila. Tama. Sa Unified. Yes. Kung dito gusto mo, sabayan mo kami. Kung gusto mo magsimula, dito. Dito, totoo to eh. Eto, parang illusion eh. Gusto yung pakita ko sa inyo, nandito sa akin yung chart. Kasi sinesend sa akin yun eh. Kasi may mga award din, may mga special awards kami this year. Ako mismo na siya. Oh, imagine mo, bumili ng bahay, 2.5 million cash. Bumili ng sasakyan, Benz, top down, 1.45 million cash. Bumili ng farm lot, cash. Nung sumali sa Unified, walang pang-paying. Totoo, wala. Nangutang sa kapatid mo. Diba? So, ang tawag po doon, chance. Diba? Huwag na muna rin parang pinatuloy. Kaya nasyak ako nung nakita ko eh. Pakita ko sa inyo, baka sabihin nyo, Joe. Maganda yung totoo. Kasi pinanggit sa akin. Kasi may mga award yun. Confidential to, pero papasalit ko sa akin. At mga yung bago itong ginagamit ko muna sa mga group. Kasi hindi ko talaga maano. Isa lang kasi ako naka-add dito. Papakita ko lang sa inyo. Basta ako nakita ko. Grabe. Yung sumunod sa kanya, kapatid niya, si Angie Spilitas. Sister niya. Ito si Chibi. Ito si Angie. Si Angie, kilita naman, 14 million. Kapatid siya. Si
Si Margie, downline naman niya. Ito mga. Kaya huwag sabihin na, hindi ba kasi nauna lang dyan ng mayaman. Ang structure nila, Chini, Angie, Margie, Albert Lumisan, Moy Handa. Ito, gusto niyo malaman mo, kaya namin kami ito? Yes! 10 million na po. Wow! Kanina kay Sir Albert. Hindi matanggap sa trabaho. Puto ng kamay, puto ng paa, puto ng kamay. Moy Handa, 8 million. 7 point something for 8 million. Ito, 14 million, 80 million, 30 million, 40 million. Ay. So, di ba natin na to? So, wala sa nauna sound. Tama. Sipag. Tama. Sipag. Kaya ito ang patanim sa isa. Isa-isa lang. Sige na naman ang madali. Ang pinaka-dapat dito, madaling mo. Learning. Kasi pag baliw ka sa services, naniniwala ka, totoo talaga lahat. Ang nagkwento ka ganito, totoo ba yung business mo? Eh, business mo na. Kasi pa ng army. Di ba? Tama. Ganun ka magkwento kasi totoo eh. Pag hindi totoo, ano ba yan? Ano kasi? Tama, di ba? Tama. Pero pag totoo ka nagkwento, doon pa lang, hulagpos pala ng bibig niya, tsaka galaw na malaman mo na. Totoo. Ay, Iba. Tama mali. Ang tawag doon, conviction. Tama. Ano naman tayo ni Alberto dito, di ba? Di ba? Lahat tumayo kay putol. Tama niyo po. Tsaka ito tinuturo ko kasi ito. Art of Success. Kasi ito ang magpapayaman sa akin. Hindi yung income. Ito po. Nakakulay yan. Multiple streams of income. Pinatataya ko rin sila sa mga businesses ko ngayon. Yung mga businesses ako na pinatataya ko sila. Tumataya sila sa akin. Oo. Kasi yung pera nila sa bangko lang. Sa ibang ano nga to. Tumataya sila sa akin para yung revenue, kasama ko sila. Para hindi sila maghihirap. Ang sabi sa kanila, huling networking na ako. Hindi ka na maghihirap. Hindi ko pinapagaya yung ginagawa ng ibang networking na masyadong lavish. Sa pure. Kasi ako, ever since nag-network ako, kumita ako sa forever. Kotse ko, Corolla. Nagdala mo Corolla. 1993 model. Sila nag-Ferrari, nag-Benz, nag-ganyan. Ako, nag-apartment. Namili ako ng lupa. Nung nag-collab sa Forever, wala silang kotse, walang pera. Ako maraming apartment, marami akong pera. Tama. Makawasan na ako eh. Kaya buenas. Nakita ko saan ko may season daw, season high. Pwede na, dapat lagi ako maraming pera. Kasi meron po akong binubuhay na kotse. Kahit ngayon po mga kotse ko, tingin mo, mga second hand po. Ang brand new lang yung sasakyan sa wife ko. Kasi siyempre baka tumiri, babae siya, diba? Pero mga kotse ko po, puro Euro car lang. Marami akong BMW, siguro mga 15. Yung parking lot ng car shop namin, akin lang. Ganun ako kaano. Pero alam mo, iba ko po yung naging negosyo ko. Kasi dahil doon nagkaroon ako ng shop. Dahil doon natuto ako mabili ng mugs dito sa UAE. Pag uwi ko dala, malaking bago na naman, pag uwi puro mugs. So libangan ko siya, naging hanap buhay. Pag gusto nila yung mugs, sabi ko, sige, bilhin ko na, binibenta ko. Imagine mo, libangan ko lang naging hanap buhay. Baka niyo po, yung sasakyan ko, pag maayos na gusto nila, binibenta ko. Bibili ulit ako. Re-restore ko na, may ako mag-restore. Pag marami kang pera, marami kang gagawin. So, anong gawin natin? Mag-marami tayo ng pera. Para nadami, Safe. mag-save ka habang kulang. Nakaka-stress ano? Kaya dapat kung meron kayong bank account na walang ATM, may sisend mo lang yan. Pag may sisend ka nito, pwede mo ito i-send mo na. Hindi mo withdraw. Kasi ito po, pagsabayin mo to, saka yan, saka yung unti-unti. Maniwala ka sa akin, mas malaki pa to sa kinita mo dito.
Malinaw ko man. I hope I share to you something na hanggang panaginip mo, nakikita. Para po magising mo. Yun yung naman gusto ko. Yung magising ko kayo ma-realize mo na. Pwede pa. Okay? So, with that, sino, ano ba? Closing. With that, good morning po. Yeah.